Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod ang salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod ang salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya.
Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Gumising na at magsaya. Good morning, Jesus! Magandang umaga, Huwebes po ngayon, mga kapatid. Ano ba ang Thursday natin? It's Throwback Thursday. Beck, bati ka muna. Good morning, Jesus, at good morning din po sa inyong lahat. At binabati ko po ang lahat ng nanonood na nagtsatsaga, di ba po, na maghintay para po makinig ng kanyang salita. Thank you, Lord. Ayan. Okay po. Sa umagang ito po, mga kapatid, pagpapatuloy po nung ating series na inumpisahan natin, ano? Ito po ay nasa 2 Peter chapter 1 verses 5 to 7. Pero bago po yan, tayo po'y manalangin muna. Siguro pagpanalangin ni Sister Marivic kasi siya po ang magbibigay ngayon ng ating susunod na i-add dun sa ating nakaraan na pinag-usapan, which is goodness, knowledge, ngayon self-control. So, itong self-control, i-add natin dun sa knowledge na napag-aralan po natin nung Martes. Kaya, siya na rin po ang mag-opening prayer at ididiretso na po yung VOTD. Thank you, Lord. Manalangin po muna tayo. Ama, muli maraming pong salamat sa araw na ito na ipinagkaloob nyo. Salamat pong muli sa bagong buhay na patuloy nyo ipinagkakaloob sa amin. Salamat po sa kalakasan, sa kagalingan, sa kabutihan, at sa pagpapala na ibinibigay nyo sa amin sa araw-araw. Dalangin ko po na kayo ang manguna sa amin, sa akin lalo, Panginoon, na magbibigay ng BOTD. Ikaw ang manguna, Panginoon, dahil alam ko po na ako'y walang magagawa kung wala ka. Kaya itinataas ko po ang buong programa para sa inyo dahil ito'y pagbabalik namin ng papuri sa inyo, Panginoon. Lahat ng papuri ay binabalik ko muli sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord. Ang ating pong BOTD, gaya po ng sinabi ni Sister Ria, ay sa 2 Peter verse 1, 5 to 6 lang po ang gagamitin ko. Ang sabi po dito, chapter 1, verse 5 and 6, sabi po dito, dahil dito sikapin ninyong idagdag ang inyong pananampalataya, ang kabutihan, ang inyong kabutihan, ang kaalaman. Verse 6 po, sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Yun nga po ang self-control. Sa akin po, para sa akin, napakahirap po ang self-control. Kung titingnan po natin sa dictionary, ang sabi po rito ay, emotionally calm and control. Imagine niyo, no? Calm and control. Parang ang hirap po sa akin na maging kalma. Kalma lang, kalma. At ang isa pa nga po,
control over your feelings or action. So, yung una po, yung emotionally calm and control, napakahirap po nun kasi meron po akong anak na nung bata siya, napakahirap niyo pong kontrolin. At ang nakita ko nga po dito, imagine niyo po na ang bata, napapasok kami sa school, pagdating sa school, may hihingin siya sa akin. Tapos po, pag hindi ko po ibibigay, kasi syempre, alam naman natin na dapat hindi lahat naman ibibigay sa bata. Magagalit po siya. Ilang taon pa lang po siya noon, 5 years old. Ang gagawin niya, pag galit na siya, iiyak siya. At pag iiyak siya, ang una niyang gagawin, itatapon niya po ang kanyang school bag. So, dadamputin ko po. Ang susunod niya po, dahil hindi ko nga po siya binibigay ang gusto niya, huhubarin niya po ang shoes. Itatapon niya rin po ang shoes. Susunod po ang medyas. Pero iyak po siya ng iyak nun na. Yung susunod po, yung polo. At sobrang tagal na po nung eksenang yun. Ako, nung una, pinapalo ko po kasi siya. Ang mahirap pag pinapalo, nasasaktan mo siya, hindi rin naman siya tumitigil. Di ba ang hirap nun? So ang nangyari, napag-aralan ko siya na hindi ko na lang siya papaluin, hahayaan ko na siya. Alam niyo po, pagkatapos niya nun, hihikbi na lang po yun. Pag humikbi na siya, ibig sabihin tapos na po yung kanyang galit. So sasabihin ko, tapos ka na. Sasagot din siya, opo, sige, uwi na tayo, hindi ka na makakapasok kasi marumi ka na. Ang ginagawa ko pong parusa sa kanya, maglalakad kami from school sa bahay. At nangyari nga po yun. Nung una, okay lang nung nung kinder. Pero ang matindi po nung nag-grade 1 siya kasi malayo po ang school sa City Hall po ng Parañaque. Doon po malapit ang school niya. Alam niyo po, nagtataka ako bakit ayaw niya nang mag-aral, ayaw niya nang pumasok. Basta iyak na lang siya. So one time, hinatid ko siya, nalaman ko, di ayaw niyang pumasok. Ang nangyari, sige, dahil hindi ka pumasok, maglalakad tayo mula rito hanggang bahay. Nilakad mo nga? Naglakad kami, pero ako ang nagpipray kasi parang ako ang pagod na pagod, hindi siya kasi bata. So ang hirap, di ba? Ang hirap ng self-control. So, sa parusa ko nga siya, kakainin niya yung baon niya, hindi mo kakainin yan, hindi ka pumasok, lalakad tayo. Pero naaawa na po ako kasi grade 1 lang yun Kaya lang, kailangan panindigan ko yung bilang nanay ako. So, hindi ganun ang kadali ang self-control. Kasi, kailangan mo dun yung mismong courage, di ba? Yung, kailangan alam mo yung decision mo. Mahirap po yon. Yung last nga, sabi ko sa kanya, huwag kang magagalit. Nagwawala siya sa sige, dahil nagagalit ka, nag-away sila nung kuya niya, ang nangyari po, nagwala siya Nalaman tuloy na si Iko yan. Sabi mo kasi kuya niya Oo nga, So sabi niya, alam nyo, sige, dahil hindi ka mapigilan, hindi ka sasama sa field trip. Which is, na siguro siya noon, grade 5. Alam mo, yun, kahit gusto ko na siyang isama, kasi matagal na kaya lang nagbitaw na ako ng salita na hindi ka sasama sa field trip. Kahit naaawa ako sa kanya, pinanindigan ko po na hindi siya sasama sa field trip. So, kailangan yung self-control, courage and confidence, di ba? Hindi pwede na sige-sige lang kasi hindi ganun kadali. Sabi nga ng kapatid ko, ate, huwag mo naman papaluin anak mo. Sabi ko sa mga kapatid ko, alam mo, 2 lalaki kasi yan. Sabi ko, pag hindi mo yung pinigilan ngayon, kailan mo pa sila pipigilan? Hanggang sa na-realize ko nga minsan na high school na sila parehas dahil nag-away sila dahil sa bola, basketball. Alam nyo, hindi ko na sila mapigilan. Ako na lang umiiyak. So, kailangan bata pa talaga sila, ititrain mo na sila. So, ang pinakamahirap nun, yung kung paano mo iko-control. Kasi minsan pinapalo mo sila, matatanda na pala. So, tayo po dapat nating maramdaman na kailangan kontrolin din po natin ang ating sarili. Lalo na pag Kristiyano na tayo, di ba? Sabi pa nga rito, kailangan may courage and confidence. Na i-control mo, minsan kasi hindi na natin nare-realize na sobra-sobra na yung galit natin. Naalala ko tuloy nung nakaraan, nagpabili po ako ng paso sa aking brother husband.
Ang presyo ng paso is 25. Ang nabili niya, the same paso is 120 something. Galit po ako sa phone. Kasi bago po siya tumawag, nakabili na siya. Sabi ko, bakit ka bumili? Sobra yung control ko. Talagang hindi po ako matunawan. Ako po'y plantitas, pero hindi po ako gagastos ng ganong kamahal na paso. Para lang po sa plantitas ko. Kailangan ko kasi rin na yung budget, di ba po, hindi po ano yun eh. So, ang nangyari po, hindi talaga ako matunawan. Ang nangyari po, galit ako habang wala yung husband ko. Galit ako, hindi ako matunawan. Pero after nun, huminto na po ako. Nung dumating siya, hindi na po ako nagsalita. Hindi na rin niya bubuksan yung topic, baka ako'y sumabog. So, napakahirap pong gawin yung self-control. Lalo na kung tama ka. Sabi dito, self-control demands discipline and extra effort. Hindi lang yung discipline, kailangan po ang extra effort. Sabi po niya sa 1 Corinthians 9:25, sabi niya, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang makamit ang isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Kung ang mga atleta, no, di ba, pag ikay atleta, sobrang disiplina, di ba, gigising ka ng maaga, tama ang pagkain mo, mag-e-exercise ka, lalo na yung mga manlalaro, lahat ng klase ng manlalaro. Tayo, kailangan po natin ng disiplina. Hindi, ito panandali ang ano lang pag nanalo ka ngayon, pwedeng hindi ka na mananalo sa susunod Pero tayo, kailangan natin ng disiplina. Disiplina na makamit natin yung pagpipigil sa sarili. Kasi ito ay karagdagan para sa ating pananampalataya. Kung ang una nga po, di ba yung nabanggit nga ni Sister Ria, yung sa pananampalataya, di ba, kailangan add natin yung kabutihan, yung kindness, tapos yung knowledge. So, marami siya na i-add sa ating pananampalataya kasi maaring nananampalataya tayo. Kaya minsan, di ba, nare-realize natin na Kristiyano yan. Tapos sasabihin natin, Kristiyano siya, bakit parang hindi naman? Kasi kulang ang kanilang pananampalataya. Kaya nga, hinihikaya tayo ni Peter na dagdagan pa natin yung ating pananampalataya, hindi lamang yung pananampalataya na tamang pananampalataya, kundi dagdagan pa natin ang mga bagay na ito, gaya nga po ng self-control. At ito hindi lamang po yung idagdag, ito po'y tagubilin talaga sa ating mga Kristiyano, sa ating nananampalataya, sa kanyang mga tinawag at pinili. Kaya mga kapatid, hindi ganun kadali ang self-control, no? Kasi parang ano rin lang po yan parang sa nagda-diet o sa mga may sakit. Kailangan po, gaya ko, nataas po ang sugar ko. So, kailangan control. Dati hirap po ako na 1 cup rice lang every meal. Minsan, dagdag pa. Minsan may side pa ako. Side na food, merienda. Tapos pag may handaan, extra na naman. So, ang result po nun ay pagtaas ng dugo, which is mali. Alam nating mali. So, kailangan po ay meron tayong self-control. Gaya po sa pagda-diet din yun. So, sa lahat ng bagay, magagamit po natin to. Pag wala po tayong self-control, napakahirap. May nangyari po sa akin, no? Bilang nanay, yung anak ko pong isa, sabi niya, o ba't ka umiiyak? Kasi tinapon ni yung sleeper ko yung batang yon, ang edad pa lang niya, 6. Yung sinabi niyang nagtapon, high school na yata. Di galit ako. Kasi high school na yung nagtapon ng sleeper. Nagalit agad ako. Di pinuntahan ko. Bakit mo tinapon ng sleeper na yung nung anak ko? Sister naman, sabi niya, paano hindi mo tatapon? Iuna niyang tinapon yung sleeper ko, tapos ang gulo-gulo niya. So, para akong binuhusan ng tubig. So, ang nangyari po, yun, natuto po ako na bago po ako mag-react, bago po ako magsalita, kailangan alamin ko muna, ano bang nangyari? Sino bang nauna? Bakit mo ba ginawa? So, kailangan po, meron po tayong
control sa mga bagay na yun. Minsan nga po, di ba, bago ka magalit, bago ka magalit, sinasabi, magbilang ka muna 1 to 100. Sa tagal mong nagbilang, nakalimutan mo na yung mga sasabihin mo dun sa ikinagagalit mo. So, yun po ay napakahalaga na dapat nating palaging gagawin. Sabi pa nga po dito, self-control is the spirit-produced quality that enable us to be temperate in all things. Iyon po ay siya ang mag-aano sa atin para hindi natin magawa yung mga bagay na pagkakamali. Minsan kasi, pag hindi po natin napigilan ang ating sarili, tayo po ay nakakagawa ng mali. Gaya po nung minsan, sabi po, na-realize ko, lately lang po itong mga nangyari. Meron po kasing, actually kilala po ito ni Sister Ria. Bata lang po yun. Ang sabi niya, excuse po the word, yung word po na sasabihin ko, butit. So minsan, pag nagkakamali ako, minsan ko, butit ka talaga. Excuse po the word, Pero, parang naging normal sa akin, para kasing bata ang nagsalita, ang cute. 'Di ba? Butit nga naman eh. So hanggang parang naging normal na sa akin, pag may something na nangyayari or hindi ko nagugustuhan, nasasabi ko po yung word. Nung nakaraan po, pinarealize sa akin ni Lord na the same naman yan eh, nung bad words na yun, tsaka yung word na yun. Kasi the more na nagre-react ako, nasasabi ko siya. 'Di ba? Kaya, yun po, sabi ko, kailangan kong kontrolin ang sarili ko na hindi ko na po sabihin yung word na yun kasi hindi po maganda. Una, matisod lang ako, nasasabi ko yun. Dapat po ang sinasabi ko, have mercy, praise the Lord, thank you Lord. Diba? Kaya nga minsan ang Kristiyano, bakit sinasabi daw yun, nauntog na. Pero mas maganda po yung kesa sa bad words. So, pero ang gagamitin nga po yun, kailangan pigilan natin ang ating sarili. Ilagay natin sa mind natin na, oops, mali yan. So, thank you Lord sa paalala sa atin. Tandaan po natin na ang sabi po dito, ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyo. Yung pong sunod-sunod po yun na ibinigay na katangian. Kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Di ba po? Kung nananatili lamang po tayo sa pananampalataya per se, na nandito po tayo sa mundong ito, I'm sure na hindi po tayo lalago. Kaya kailangan po natin itong palaguin sa ating sarili. Sa verse 9 po, ang taong walang mga katangiang iyan ay mistulang bulag at nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang kasalanan. So, di ba, yun nga pong unti-unting nawawala na po ang ating pananampalataya pag ang mga bagay na ito ay hindi natin palaging nagagawa or naiisip. Kasi, pag wala po tayong self-control, yun nga po, uncontrolled na tayo. Uncontrolled po, uncontrolled na tayo, yun na. Marami ka nang nagagawa na hindi tama. Naalala ko nga po one time, meron po may nagsita po sa akin. Thank you Lord naman, hindi ko yung pinagmamalaki na nakapag-control ako. Pero talaga pong nagwawala. So sabi ko, ang pangit pala pag may mga tao na nagwawala, lalo na pag Kristiyano. Pero salamat sa Diyos kasi yung wisdom din, kasi maaring reason natin, ganyan talaga pag nagalit ako. Diba? Ipaglalaban ko, kahit minsan, ipaglalaban natin ang mali. Pero hindi po kasi. Tinuruan tayo ng Panginoon na kontrolin ang ating sarili. Kaya para tayong mga tao na nakakalimot. Kristiyano na tayo, dapat din natin nalilimutan. Tayo ay Kristiyano. Sa verse 10 po, kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayong tinawag at pinili ng Diyos, na kayo tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. So, maging masigasig tayo. At salamat sa Diyos kasi yung pagiging masigasig natin, yung araw-araw po na lagi tayong nakikinig ng salita ng Diyos, minsan wala naman tayong natatandaan kahit nga po memory verse, wala tayong natatandaan minsan. Pero salamat sa Panginoon kasi pag patuloy tayong nakikinig, kusa po itong dumadaloy sa ating puso, sa ating isip. At ang mga bagay na mali ay pinagsisisihan natin na nagawa natin ng di sinasadya. Di ba? Kaya patuloy po, salamat sa Panginoon kasi yung
patuloy tayong nakikinig dito. Kahit nga po sa kante, marirealize natin na sobra-sobra yung pagpapala pala ng Panginoon sa atin, na yung mga kanta sa Panginoon, yung pagpupuri, yung mga salita niya na araw-araw, gaya ngayon, magaganda po ang topic natin, di ba? Mula nung nakaraan hanggang ngayon. Kaya yung beatitude na pag-aaral natin nung nakaraan, sobra pong gaganda yun kasi reminder po sa atin na yun ang mga bagay na dapat nating ginagawa. At ngayon din nga po na, di ba, yung kaalaman, knowledge, yung kabaitan, tuloy-tuloy po to na pag nare-remind tayo na, oops, nawawala na pala ang kabaitan ko. Oops, nawawala na pala ang self-control ko. So, tayo po'y maging masigasig. At ang last nga po, to gain self-control, give the Spirit to control, di ba? Kailangan ang Holy Spirit ang mag-control sa atin. Kasi kung si Marivic po ang magko-control sa aking sarili, wala na po. Wala na, hindi na po si Lord ang mananahan sa atin. Kaya salamat, minsan nagkakamali, minsan na out of control, pero bumalik tayo at magsisi at patuloy na sumunod sa Panginoon. Thank you, Lord po. Amen. Maraming salamat, Sister Marivic. At nakita niyo naman po no, yung practical na application nun. Kasi ang totoo po nun, yung self-control is mastering yourself. Kung paano mo siya i-master. Kasi pag hindi mo siya minaster, kung ano na lang yung maisipan niya, gagawin niya. Kung ano yung magustuhan niya, gagawin niya. Kaya ang self-control ay mastering of yourself. Kaya nga sabi ni Sister Marivic, kung hindi ang Espiritu ng Diyos ang magkokontrol kay Marivic, ay baka po lahat na lang ay aawayin mo nga naman talaga. Salamat na lang po at may pangunawa tayo na hindi tayo yon. Kasi ang self-control is a fruit of the Holy Spirit. Tama si Sister Marivic. Kasi kung sariling atin lang po yan, ay hindi po natin kayang mag-control. Kasi kung kung kaya lang nating mag-control sa sarili natin, di sana nung wala pa tayo kay Lord, di ba, wala nang tayong kaaway. Kaso mas marami tayong kaaway nung wala tayo kay Lord. Tapos marami tayong mga bagay na ginagawa nun na hindi mo naman gustong gawin pero nagagawa mo nung wala ka kay Lord. So kung ito po ay kaya ng tao lamang nang walang Espiritu Santo, di sana po dati pa tayo mabait. Kaso hindi nga po Nalaman lang naman natin ito at nagkaroon lang naman tayo ng mastery over ourselves nung napunta sa atin ang Espiritu ng Diyos kasi siya mismo ang nagko-control sa atin. Kaya naku, thank you Lord dito sa mga lesson natin na ito. Kasi parang sa lahat yata, Beck, parang ito yung pinakamahirap. Tama. No? Kasi ang hirap po kayang i-master ng sarili. Tsaka pag na-caught ka in the act, yung nandyan na, parang ang hirap talaga. Oo. Kasi biro mo, mastery over your flesh, di ba? Mastery over your desire. Ito po yung mastery of yung mga appetites Yes, natin. food. Oo Ang dami. Sa food, sa mga gustong-gustong ginagawa na hindi naman sa kay Lord, yun, kailangan ma-master mo yun. Anong ibig ba sabihin ng mastery? Kailangan alam mo na siyang i-deal. Ikaw ang magde-decide, hindi yung gusto mo. Medyo malabo po ba? Ibig sabihin nun, hindi ka na sumusunod sa gusto ng laman mo. Ang sinusunod mo, yung Espiritu ng Diyos na Nasa nagko-control sa iyo. Amen. Kaya po, ay nako, salamat na lang po at fruit siya ng Holy Spirit. Di ba, Amen. Beck? Ang ibig sabihin po ng fruit of the Holy Spirit, pag nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, ay magbubunga po talaga ng ganito. Amen. Kaya malalaman mo kapag ang isang tao ay wala sa Espiritu, ayun, sabi niya, magwawala, Mawawala kung sa kailan sarili. gusto, aawayin kung sino yung gustong awayin, gagawin kung ano yung gustong Gustong gawin. Kaya Amen. po, hindi na tayo dapat dito. Kasi alam nyo, kagaya po nung sinabi ko sa inyo nung Lunes, ito pong mga binabanggit po dito ay attitude ni Lord. Amen.
Oo, na kailangang makitaan tayo dahil tayo ay tagasunod ni Kristo. Hindi naman po sinasabing madali, pero napakalaki ng porsyento na maipamuhay mo pag nalalaman mo kesa sa hindi mo nalalaman. Kaya thank you Lord dito sa ating self-control na ito. Thank you Lord. Nabisto tuloy si Iko. Pero alam nyo, glory to God naman nga Iko, di ba, Nobe? Ang laki na po ng pinagbago nung bata. Pasaway pala talaga to si Iko. Alam nyo kami po rito sa bahay, alam na namin yon. Pag etong magnanay na to, sinumpong na naman si Iko. Naku, sabi namin, good luck sa'yo, Beck. Thank you, Nung Lord. bata siya. Nung bata yon, pero ngayon nagagamit na siya ni Lord. Kaya, salamat sa Diyos. Okay, punta na ngayon tayo sa ating sa mga birthday. Verse of the day na pala yon. So, punta na tayo ngayon sa mga may birthday. Alam nyo, lagi po nating binabati yung mga may kaarawan, araw-araw. Kasi lagi kong nire-remind sa inyo na kahit pandemic, imposible pong wala tayong ipagpasalamat. Lalong-lalo na pag birthday natin, binigyan na naman po tayo ng pagkakataon ng Diyos na makapaglingkod sa Kanya. Tandaan natin ha mga kapatid, dinadagdagan ng buhay natin para makapaglingkod sa Kanya. Hindi para gawin mo yung gusto mo, kung hindi para makapag-serve kay Lord. Kaya, kantahan na natin sila, Sister Jam, lahat po ng mga may kaarawan sa araw na ito. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy, happy, happy anniversary. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy birthday uli sa mga kapatid natin na nagdaos ng kaarawan ngayon. Ngayon po ay dadako tayo sa memory verse, which is parang hindi ko gusto masyado kasi mahina ang memory. But anyway, ang memory verse po natin ngayon ay nagmumula sa Awit 23 verse 6. Ito po ang nakalagay. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Tamo, mas madali mong matatandaan yan, Beck, pagka kinakanta. Medyo mali pa nga ako dahil kulang ang sinulat ko dito. Sinulat na nga lang, kulang pa. Paano na kaya pagka memorize? Ano po, Kaya mga nga kapatid? eh. Wag niyo pong Thank you, gayahin si Lord. Sister Maribig, ha? Kailangan ma-memorize niyo ng buo, mga kapatid. Nakakaapat na po tayong memory verses na kanta. I'm sure, ano na natin, yung matatandaan na natin. Nauna tayo sa Philippians 1:6. Doon lang sa may awit, no? Yung Philippians 1:6, di ba? I'm confident of this very thing, that He who has begun a good work in you, He shall perform it until the day of Jesus Christ. O, yon. Tapos, ang sumunod natin doon ay Psalm 84 ba?
O Lamentation 3? Lamentations 3, 3:22 to 23. At ang nakalagay doon The ay, Lord's loving kindness. oo, The Lord's loving kindness and mercy still continue now and forever. Tapos yung isa pang awitin, dalawa kasi yung awitin dyan eh. Psalm 84 verse 1. Hindi, yung sa Lamentations 3:23. They are Ano new yung in the Tagalog? morning. They are new. Ayun, dakilang pag-ibig ng Diyos, di nagbabago. Katapatan niya'y walang hanggan. Tuwing umaga, ito'y bago. Laging bago. Dakilang pag-ibig ng Diyos, di nagbabago. O, di ba? Hindi tayo masundan ni Minister Arnold. Yes. Magagaling kumanta. Buti na lang na. Ano yung isa pang, may Psalm 84:11. O yan, sige, antayin ka namin. The Lord God is a sun and a shield. Lord God is a sun and a shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Yon. Tapos ito ngayon, mga kapatid, ha? Kaya, natandaan mo lahat? May kodigo nga ako, May diba? kodigo siya. Nakasulat naman lahat. Pero, O yun, mga sumisilip kapatid, ng ha? konti. Ako umaamin naman. Thank you, Lord po, sa ating memory verse. Ngayon, katulad po nung naipangako natin na ang aawit po nung sa ating new song ay review na lang po ito nung mga naunang songs natin. Napili nila ito pero parang iisa pa lang ang kantang pinipili nila. Yung kay brother. Oo. Wala pang nagpapadala pero may mga kumuha ng -1 nung kay Pastor Simple. At kay Minister Jeff. Ay, hindi. Ngayong araw pala na to, ang napili ni Sister Jerlyn ay yung kay Minister Jeff. Okay. So, pakinggan po natin ang ating kapatid na si Sister Jerlyn para po sa ating new song of, hindi the week, of the month na napili niya. Kaya thank you, Lord. Nairinan ako bigla. Praise God. Thank you, Lord. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka. Sa piling ko, Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat
Thursday! Purihin ng Panginoon. Magandang umaga sa ating lahat, sa ating mga kapatiran, sa North, East, West, South. Salamat sa Panginoon sa ating pagpapatuloy na pagsubaybay sa ating Good Morning Jesus ngayong araw ng Huwebes. So, kami muna ibabate, mga kapatid. Pastor Simple. Yan, purihin ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat at binabati ko rin po yung aming mga prayer meeting via Zoom. Diyan po sa lugar ng Kaibiga, Makati, Tumana, Provident, San Mateo. Yan po. Kumusta na po kayong lahat dyan, mga kapatid? At ganon din po sa ating mga kapalit sa lugar po ng North, South at saka sa East. Thank you, Lord. Si Minister Boy, bati po mo. Binabati ko rin po ang Katandala Prayer Group kahit hindi pa naman kami nakakapagsimula dahil ako na nagkasakit, pero salamat sa Diyos. At ganoon din ang Brother Sun, Sister Moon Academy. Oo. At thank you, Lord, na ma-restore na yung ating mga prayer meeting uli. Manalangin po muna tayo. Lord, thank you po at mabait ka po na kami hinirang mo upang maging kalakasan ng maraming kapatiran sa Comfy Family. At punuin mo po ng grasya ang aming mga labi, Lord, na kami nakaupo ngayon rito, na maging pong yung lahat po ng aming mabibitiwang salita ay maging kalakasan. Tumatag po ang pananampalataya kung paano kami ay pinatibay mo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Amen. Muli, Lord, anointing mo po ang pinakamahalaga. Salamat po Amen. lagi sa pagsama mo lalo na sa pangangaral. Makaunawa po ang lahat na nakikinig. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Ako rin po, binabati ko rin po aming mga online virtual prayer meeting sa Marcelo Mahogany Prayer Group, sa Crestview Kogyo Prayer Group, at sa Mosquera Prayer Group. Kumusta po kayong lahat dyan? Purihin ng Panginoon. Ngayon po araw ng Huwebes, Throwback Thursday, kung inyo pong nasubaybayan yung ating last Thursday na naging ating pag-aaral sa Book of Joshua. At yun na po yung ating huling pagtalakay ng ating nakaraang Huwebes. Ngayon po ay pagpapatuloy ito from the Book of Joshua. Ngayon po ay the Book of Judges. Ayan, purihin ng Panginoon. Actually, mga kapatid, no, Mr. Boy, Pastor Simple, no, ang Book of Judges medyo hindi masyadong pansinin sa sa mga Kristiyanong binabase, no? Ang ating laging favorite pasahin diyan, yung Book of Psalms, yan, no, New Testament. Pero more on Book of Judges, hindi masyado. Kaya purihin ng Panginoon. Ngayon, ating tatalakayin ang buong libro, the Book of Judges. Yan, purihin ng Panginoon. So atin na simulan, mga kapatid, ang pagtalakay natin sa the Book of Judges. Praise the Lord. Ang the Book of Judges, mga kapatid, ang tawag nga rito ay the second historical book. The seventh book in the Old Testament. Ito po isang pangyayari noong kapanahunan ni Joshua. Pero actually, bago po natin simulan kay Joshua, atin simulan muna yan sa panahon ni Abraham, no, mga kapatid. Kasi po noong unang panahon sa bayang Israel, ang mode ng government ay patriarchal, mga kapatid. Yan nga si Abraham, si Isaac, at si Jacob. Ganun po ang form of government ng family rule. Then, nung time na ni Moses, ang tawag naman doon theocracy, ruled by God. Kaya nga 'di ba si Moses tuwing merong ibibigay ang Panginoon na command, instruction, pinapatawag si Moses. Tawag doon theocracy. Isang gobyerno ruled by God. Until tumanda na si Moses, sila papunta na ng promised land, Canaan. Then came to si Joshua, na nung namatay si Moses, ang pumalit naman, mga kapatid, ay si Joshua. So, dito sa ating makikita, mga kapatid, yung transition ng leadership from Moses to Joshua. Kasi
hindi na inalaw ng Panginoon na maging dynasty. Kasi hindi na po lahi ni Moises ang nag-rule sa Israelita. Ipinasa na kay Joshua, yung kanyang military men. Kaya si Joshua ang nagpatuloy sa conquest to entering the promised land, Canaan. At yun nga po, yung ating huling sa Huwebes, tinapos na nga po ang mga kapatid dyan ni Joshua. Sila na po yung naka-enter, naka-occupy ng promised land ng Canaan. Then, upon entering Canaan, ito na po mga kapatid, dito na po nagsimula yung pag-appoint ng mga judges. Pero bago po yun, ating balikan mga kapatid muna, no? Naalala niyo yung advice ni Jethro kay Moises? Na naalala mga kapatid. Sa chapter 18 ng Exodus, yung advice of Jethro to Moses, na kung saan, sabi nga ng kanyang biyanan, mawe-wear out ka dyan. Kaya mahalaga, you appoint judges. So the Israelites was organized into groups, thousands, hundreds, and tens within each tribe. And sabi nga sila ay nagtalaga ng judges na qualified man to judge them, mga kapatid. At ito ang pinapakita ng mga kapatid, no? Upon entering the promised land, a similar form of government was followed until the time of the last judge, Samuel. So, doon ating titingnan mga kapatid, yun po yung pinaka-buod o summary ng the book of Judges. At di lamang yon, dito nga po mga kapatid yung word na Judges. Ang Greek word niya ay sopetim. Sopetim. Na ang meaning nga ay their function being of military deliverers to the oppressed Hebrews. Kasi nga po, ang mga Israelita, mga kapatid, meron silang tinatawag na cycle of sin. Cycle of sin, mga kapatid. Na nung sila nag-enter na ng promised land, kasi po nung kanila pong na-occupy ng promised land ng Canaan, hindi naman po lahat ng lahi doon ay Israelita, mga kapatid. Meron po doon mga iba-ibang uri po ng lahi na kung saan hindi naman talaga sumasamba sa Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Nandiyan po yung mga Jebusites, Hivites, Hittites. Kaya nangyari, nakahalubilo po nila mga kapatid to, na naging daan ito upang mag-fall into sin ang Israel. At yun, every time na sila po ay mag-fall into sin, the enemy will oppress them. Inaalaw ng Diyos yun na sila ay ma-oppress. Then they will cry out to God, and then the Lord will raise up judges among the tribes of Israel. So sa mahabang panahon nilang pagtira sa promised land, doon umikot ang buhay ng bayang Israel sa pamumuno ng mga judges. Si Pastor Simple meron ding ibabahagi sa atin tungkol sa the book of Judges. Yan, katulad nga na sinabi ni Minister Elmer, ito pong Book of Judges, ito po ay pangalawa sa tinatawag na historic book at nagsimula nga po yan sa book ng Joshua. At makikita din po natin dito sa, sabi nga itong book po ng Judges, ito po ay, sabi dito ay, bawat panahon ay may mga spiritual na mensahe. At kung mapapansin nga ho namin, habang pinag-aaralan ko nga po ito, parang kabaliktaran ng kung doon sa book of Joshua, tagumpay sila, itong book of Judges, parang lagi silang talo. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yung po, ang dahilan ay yung pagtalikod po nila sa Panginoon. At makikita din po natin sa aklat ng mga hukom, ang pangunahing hukom. Yun nga pong tinatawag na principal judges. At sino po yan? Yan nga po itatalakay natin sa mga susunod na araw. Ito po sina Othniel, Deborah, si Gideon, si Jephthah, si Samson, si Eli at saka si Samuel. At yun po ayon doon sa mga ito nga po 15 na judges. Pero yung binanggit po dito, sila po yung tinatawag na principal judges. At sabi po dito, sa Deuteronomy 17 verse 9 ay may kung mapapansin nga po natin itong book ng Judges, diyan po ay nagtalaga ng mga hukom.
sa Deuteronomy 16:18, yun nga po, iniutos ni Moises na magkaroon ng hukom ang bawat pamayanan ng Israel para mapanatili ang katarungan. Sabi ng 18, maglagay kayo ng mga hukom at opisyal sa bawat lahi ninyo sa lahat ng bayan na ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Sila ang maghuhukom sa mga mamamayan ng walang pinapanigan. Kaya yun po. At sa Deuteronomy 7:9, nakalagay din po, may mga itinalaga ding mga chief justice na nasa sinagoga kasama ng mga Levita. Noong mga una pang panahon, meron na po yan. At kung saan ang mga pari ng mga Levita at mga hukom na naglilingkod sa panahong iyon ang magdidesisyon sa kaso. At sa Deuteronomy 19:17, ito po yung tinatawag na mga Supreme Court o Higher Court. Sabi po ng 17, patatayuin silang dalawa sa presensya ng Panginoon sa harap ng mga pari at mga hukom na naglilingkod sa panahong iyon. At ang sabi po dito, ang aklat ng hukom ay nagpapahayag ng pagkatalo, kabiguan, paglala ng sitwasyon. At hindi lang po yan, sabi ito, ang aklat ng hukom ay naglalarawan ng pagkasira. Alam naman po natin, kaya nga sabi ni Brother Elmer kanina, bagaman itong book ng hukom ay parang hindi kasinong binabasa ito eh. Parang pagka binasa mo pa lang, parang huhukuman ka na eh. Dahil hukom nga po ang tawag dyan eh. Pero sabi dito, ano po yung mga dahilan kung bakit naganap ito? Ang dahilan, ano ang yung pong mga sinundan nilang daan, ano ang kinahinatnan nila? Sabi dito, yung pagtalikod nila sa Diyos. Kaya alam nyo, pagka binasa nga natin ang book ng ng Judges, pagka meron silang leader, no may mga hukom sila, namumuhay sila ng pero pagka nawala na, balik na naman sila sa dati. At ang sabi po dito, yung pinaka root cause of Israel deterioration, yung pong tinatawag na pagtalikod sa Diyos. At hindi nila naitaboy ang mga Kananeyo sa as God commandment. Bakit po? Bagkos nakipagtipan sila sa mga ito. Yan po ay mga tatalakayin natin sa mga susunod na araw at nakalagay naman po dito yung mga chapter kung saan nakalagay. Doon po sa chapter 2, 1-3, hindi nila sinira ang pagan altars kundi pinaglingkuran nila ito at tinalikuran si Yahweh. Doon po sa chapter 2, 11-12. At ano pa po ang binanggit dyan sa simula? Humahanga lang sila tapos nauwi na sila sa pagsang-ayon dito. Diba? Yung po, parang humahanga sila doon sa mga gawain pero hanggang po sa tumagal, nakiisa na sila sa gawain. At pinakita rin po dito yung pagtalikod kay Yahweh ang nagdala upang masira ang Israel. Sabi dito, yung tinatawag na tumigil na sila sa tungkulin nila na bigay ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya tayo, sa panahon din natin ngayon, di ba, lagi nga natin sinasabi, naalala ko lagi yung sinasabi ng Daddy Bart, pagka daw ikaw ay walang ginagawa kay Lord, ikaw daw ay may ginagawa sa kaaway. Ang ibig sabihin niyan, dapat pala lagi tayong may ginagawa kay Lord, para kay Lord, para tayo ay makapaglingkod ng lubusan para sa ating Panginoon. Yan, si Brother Boy. Amen. Amen. Thank you, Lord. Magandang araw po sa inyong lahat muli. At medyo mahaba-haba tayo magsasama-sama rito sa aklat ng Judges, aklat ng mga hukom. Mabait po ang Diyos na sabi nga kanina, hindi gaanong pinapansin yung aklat ng hukom. Kasi kapag bago-bago ka palang nag-aaral ng Bible, tapos binasa mo ang aklat ng hukom, merong makakadama ka ng panghihina kasi mula sa tagumpay, tatalikdan na naman si Lord. So, makakaranas ng katalunan, anumang gawin, walang anumang katagumpayan, nagdadala sa kanila ng kalungkutan, kapahamakan ng bawat pagtalikod sa Diyos. Para ko tuloy naalala yung ating buhay nung araw, nung wala pa tayo sa Diyos na tayong lahat ay nasa sin cycle. Magkakasala, hihingi ng tawad, patatawarin, ililigtas, palalayain sa kasalanan, tapos balik na naman sa kasalanan. Nung araw, mangungumpisal, yung ikinumpisal mo, yun din naman ang gagawin mo sa mga susunod na araw. Parang kaibang-kaiba. Ganun ang Book of Judges.
Kaya tandaan natin, hindi lamang mga masasamang kasama ang malakas makahawa, kundi pati ang mga babasahin na hindi maganda. Pero dahil ito ay Bible, anumang nakasulat dito ay nagdudulot sa atin ng kalakasan at nagbibigay ng pag-asa sa bawat bumabasa ng bawat aral dito. Kaya makinig tayong mabuti sa ating mga pag-aaral, lalo na sa mga susunod na panahon na tatalakayin natin specifically, individually, yung mga hukom. Ngayon, general, bilang intro, maintindihan nawa natin na banal si Lord, pero siya ay makatarungan. Hindi pwedeng hindi siya magpaparusa doon sa mga nagkakasala. Pero ang magandang balita, kung magparusa si Lord, hindi katumbas ng ating mga kasalanan. Maraming dahilan kung bakit napapahamak ang buhay ng tao. Pero ang pinakamaraming ikipinahamak ng tao, yung sarili niyang mga gawa. Minsan kasi, yung kahatulan sa kasalanan, hindi ka agad ipinapataw. Kaya mga tao nawiwili sa paggawa ng kasalanan. Ipataw man, maliit lang yung parusa. Kaya hindi ganong naapektuhan ng tao. Pero nawa, tandaan natin, merong buhay sa kabila. Kaya salamat sa Diyos. Amen. So, Pray ng thank you, Lord. Panginoon. Sige. Actually talaga, kapag ating babasahin yung kabuuan ng Book of Judges, meron tinatawag pong repeating trend mga kapatid. A repeating trend portrays in the Book of Judges. Kumbaga, yung cycle of kanilang sin, ganito para bang una, apostasy of the Israelites, sila lalayo sa Panginoon, then catastrophe follows as punishment for them. Then, after nilang ma-receive yung punishment for their sin, then pleading to the Lord to save them. Then judges are portrayed as chosen by God to redeem Israel from their enemies and their sinful ways. And then again, secure justice and reverence in society. Doon umiikot ang buhay nila, mga kapatid. Sila makakagawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng Panginoon. Sila ay makakatanggap ng punishment sa Panginoon. Sila iiyak sa Panginoon. And then the Lord will raise up judges. Alam niyo, ang mga judges nung time nila ay hindi lamang basta to judge them na parang sila yung mag-govern, sila yung mag-administer. They are also frontliners. Kasi when they battle sa enemies, sila yung mga judges ang pangunahing. Mga kapatid, frontliners sila to enemies. They are also called liberators, deliverers, kaya pwede mo sabihin bayani. Mga heroes, mga kapatid. Amen. Nung time no mga panahon ng Israelite. Kaya nga dito napakaganda rin no na si Lord nagre-raise up ng mga judges. Great heroes appear in the midst of chaos, oppression, and confusion. This is seen in the book of Judges, where true heroes were called upon to save the day. Kaya nga dito ating makikita, mga kapatid, din sa ating mga darating pang pag-aaral, kung gaano naging hindi tapat ang bayan ng Panginoon. Dito naman, lalong pinapakita ng Panginoon ang kanyang katapatan sa kanyang piniling bayan. Yung Israel's unfaithfulness, contrast dun sa God's unfailing love and faithfulness, pinapakita, mga kapatid, sa Book of Judges. Through the judges na nire-raise up ng Panginoon sa bawat tribes ng Israel, mga kapatid. Sa nakita ko rito, no, di ba, kapag pinag-usapan sa yung justice, di ba, Minister Boy, no, Pastor Simple, usually, ano bang mga ating mapipicture kapag pinag-usapan yung justice? Di ba meron kayo nakita minsan sa parang timbangan, yung beam scale, tapos merong babae. Aking sinas yun yung bakit yung bakit gano'n ng picture ng justice, no? Isang babae yon na merong hawak na beam scale, tapos naka-blindfold yung babae, tapos may hawak siyang sword. Kilala niyo ba yung babae na yon?
May pangalan pala yun. Ang pangalan pala niya ay Justicia. Doon pala galing Kaya yun. pala, Justice. Oo, Justicia. Natuwa nga ako eh. Sa Latin, Lutetia, mga kapatid. Yung blindfold lady. Which signifies impartial, mga kapatid. Wearing a blindfold so as not to treat friends differently from strangers or rich people better than the poor ones. Kaya pala siya naka-blindfold kasi nga naman, kapag hindi siya blindfolded, baka kumiling eh. Baka nasa harapan niya, kaibigan niya, o mayaman. Kaya pala yung babae si Justicia ay blindfolded. Hindi lamang yon. Meron din siyang beam scale eh. Meron siyang timbangan, di ba? Alam naman natin yan, nakalooban ng Panginoon na ang timbangan ay dapat tama ang matuwid. It represents, mga kapatid, the balance of every individual against the needs of society and a fair balance between interest of one's individual and another. Kaya nga nung pumili ng mga judges, ibang klaseng qualification to, mga kapatid. Kasi kinakailangan talaga merong fairness. Kumbaga sa timbangan talaga, sukat na sukat sa tamang timbang. Hindi lamang yon. Yung balance scales pala represents impartiality of the obligation of the law to weigh the evidences presented to the court. Kaya pala ang picture niya, di ba? Wala namang timbangan na nakatabingi eh. Talagang lagi siyang pantay. It represents impartiality na talagang patas mong igagawad kung ano na ang kaukulang batas para sa tao. Hindi lamang yun, meron din siyang sword. Justice stands by its decision. Yung pala ang pinapakita ng sword. Kumbaga, kung anong sinabi ng huwes na pagpapasya, stand by it na yon. Ganun din ang salita ng Panginoon. The Word of God stands alone, our absolute authority. Amen. Kaya nakakatuwa rin pala ang picture nung, di ba, nung sa mga sa West, ating background, nakita niyo yung ating background, yung palang kahulugan, mga kapatid noon. Pastor Simple. Yan, nakita na ho natin yung kahulugan, kaya may timbangan. Ibig sabihin yan, talagang patas lagi yan. At ang nakita ko pa po dito sa Book of Judges, ay yung tinatawag, yung pagtalikod kay Yahweh ang nagdala upang masira ang Israel. At alam po naman natin na pag binasa ho natin, makikita natin yan. Ano po yan? Sabi dito, the people stopped working together toward their God-given goal of possessing the entire land. They began fighting with one another. At yun po, ang nangyari sa kanila ay tumigil na po sila sa tungkulin na ibinigay po sa kanila ng Panginoon. Kaya tayo, sa salamat na lamang po at ang naganap ngayon sa atin, hindi tayo tumigil. Kahit ano ba ang tawag dyan, nagkaroon ng lockdown, pero hindi po tayo tumigil. Ginagawa pa rin natin yung gawain natin para sa Panginoon. At ang sabi pa po dito, the government in Israel deteriorated, sabi dito, ang kapamahalaan na inasira din. Bakit po? Yung sabi nga, nung inaaral nga po namin to, sabi to, from aristocracy, ruled by Moses and Joshua, to anarchy. Sabi to, no rule or government. Parang pag tiningnan mo, parang yung pinaghirapan ni Joshua at saka ni Moises, parang nasayang. Diba? Simple sila nagsimula eh. Pero, salamat na lamang po. At ang sabi nga Israel became, nagkawatak-watak, naging mahina, at di makatayaw laban sa kaaway. At totoo naman po yan. Pagka ang tao ay hindi nakakatupad ng ipinapagawa ni Lord, parang yung paglaban mo mahina. Kaya ganito po ang nangyari sa book ng Judges. Kaya yung kanilang dahil hindi sila nakakasunod, naging mahina sila. Amen. Kaya Amen. lagi silang talo. Sa buhay po natin ngayon, salamat na lamang. At meron tayong pag-aaral na ganito, kaya lagi tayong panalo. Sa mga naganap ngayon, naandyan po, patuloy pa rin tayo na ipinapakita ni Lord. At ang sabi pa nga dito, nakita ko pa rin, nung mamatay si Joshua, nakaposisyon po yung mga Israelita na ma-enjoy ang pagpapala na dulot ng theocracy, yung tinatawag na God's rule. Kaya lamang po ano nangyari. Sabi dito, parang bumalik din sila sa dati. Para bang ibinigay na sa kanila lahat, pero wala rin. Balik din sa dati. Kaya
sabi nga, oo nga pala, sa buhay natin ngayon, salamat at merong mga ginagawa ang Panginoon sa ating buhay. At meron po din po tinatawag na tribal jealousies na nagdulot ng political disorganization. Yun po, mapag-aaralan natin sa mga susunod doon sa chapter 8, 1 to 3. At meron din tinatawag na civil war doon po sa chapter 20, 21. At meron ding tinatawag na social chaos. Ito yung lawlessness, ito yung walang batas, ito po yung mga pagkabulag na nag-asawa sila sa hindi sabi dito, nag-asawa ng ibang lahi. Ay hindi naman po 'yun ang ipinapagawa sa kanila ng Panginoon. Kaya sabi ko nga ito kaya pala sabi ni Pastor Alex, napakahabang aralin to. At pinakita rin po dito sa inihayag din po ng Diyos na ang pangyayaring ito ay para bigyan ng babala ang mga tao sa lahat ng panahon. Di ba? Alam nyo, ang Biblia, laging may paalaala yan eh. Nangyari po yung mga bagay na yan para hindi babala sa mga tao, para huwag tularan. Kaya ito nga po, sabi nga natin, ay mapag-aaralan pa natin sa mga susunod na panahon. At sabi nga po dito, yung panghuli ko, ang pagtalikod kay Yahweh ay nagdudulot ng pagkakawatak-watak o pagkasira. Ngunit, ang repentance o pagbabalik loob sa Kanya ay nagdulot ng kaligtasan at pagpapala na mula sa Diyos. Amen. Kaya kung mapapansin po natin sa mga susunod nating pag-aaral, di ba, ano naganap sa kanila? Nung bigyan sila ng hukom, pagka namatay yung hukom, wala, balik na naman sila doon sa dati nilang buhay. Kaya yun po, salamat at meron tayong salita ng Diyos. Amen. Amen, Minister Boy. Sa akin, ang bibiling ko lang, at buhat naman sa salita ni Lord, na kay Old Testament people, kay New Testament, tayong lahat ay nilikha ni Lord para sa kabutihan. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano mga bagay. Huwag mong ipahamak ang iyong sarili, na katulad ng ating mga ninuno. Merong tawag dyan na termino, yung apostasy, yung pagtalikod sa pananampalataya. Kasi hindi sumunod. Ang bilin sa kanila, wag makikiisa sa kanilang bayan daratnan. Ibang-iba ang ugali ng mga pagano sa mga mananampalataya. Wag kayong makipag-isa at durugin ninyo, wasakin lahat ng dambana ng mga daratnan ninyong tao ron. Pero hindi nila ginawa yun. Kaya ang sabi ng Diyos, habang panahon ninyong magiging balaki dyan, yung mga taon daratnan nyo yan, magiging tinik sa landas na inyong daraanan. At yung mga Diyos-Diyosa nila, na hanggang ngayon sinasamba ng mga tao, yan ay magiging malaki, mabigat na pagsubok para sa inyo. Kaya salamat sa Diyos, tayo ngayon, mga Kristiyano, binibilinan tayo na huwag tayong tumulad sa kasalanan ng ating mga ninuno. Magi tayong maingat. Kung matapos mong makilala at matanggap ang katotohanan, magpapatuloy ka pa rin sa ganyang mga kasalanan, wala nang haing natitira, wala nang pwedeng ihandog para sa kasalanan ng tao. Kundi yung lang darating na paghuhukom at yung matinding apoy, yung init ng apoy na tutupok sa mga kalaban ng Diyos. Ayoko mapunta sa ganung kalagayan. Kaya wag tayong tatalikod. Ang tawag natin dyan sa apostasy na yan, backsliding. Meron ba kayong plano pa na mag-backslide? Yamang tinanggap natin Panginoon si Jesucristo, magpatuloy tayong matibay. Tayo mga hinirang at tinawag ni Lord, magpakatatag tayo sa kalagayang yan at huwag tayong manghihinawa, huwag tayong panghinaan ng loob, mga kapatid. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Actually, alam nyo po, ang mga Israelita noong unang panahon ay 430 years slave sa Egypt. Nung pagpasok po nila ng Promised Land, ang pangako ng Panginoon ay kalayaan, freedom. Ngunit sila rin mismo ang nag-inflict ng kanilang second stage, second period of slavery. Sa kanilang pag-intermarry, pakikimingle, sa mga pagan worshippers na naroon na kanilang inabot. Kasi may mga remnant tribe, mga kapatid doon. Yung Canaanites, Hivites, Hittites, Amorites, Perizzites, na nandoon. Sila yung nakisama doon. Kaya tama ang salita ng Panginoon 1 Corinthians 15:33. Do not be misled. Bad company corrupts good Amen. character. Na-adapt nila yung ganong influence. Kaya ito is napakagandang reminder para sa ating mga kapatid. Paalala sa atin to na mahalaga bilang mga Kristiyano, sabi sa Galatians 5:1, freedom is what we have.
Because Christ has set us free. Stand then as free people and do not allow ourselves to be slaves again. Tayo matagal nang pinalaya ng Panginoong Hesus. Manatili po tayong malaya. Tunay na pinalaya ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya napakahalaga mga kapatid to, itong decline of faith ng mga Israelita. Grabe to mga kapatid. Nagkaroon ng moral degeneration. Actually, kapag atin nakikita yung Joshua generation, parang ang ating tingin, wow, Joshua generation. Amen. Mga kapatid, sila po yun. Sila yung mga nag-decline sa faith. Sila po yung nagkaroon ng moral degeneration. Yung Joshua generation, yung mga bata na naka-enter ng promised land. Kaya mga kapatid, talagang kakaingat mga kapatid to sa ating buhay Kristiyano. Na kung saan tayo tunay pong malaya, manatili tayong malaya, and do not Amen. allow ourselves to be slaves again. Praise the Lord. Hallelujah. Yan, kami po'y kaawit, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Ang lakad. Ang lakad ng mabuti ay utos ng Diyos, at siya'y nalulugod kailanman. Siya man ay bumagsak, hindi siya mawawalay, dahil ang Panginoon ay hawak siya. One more time! Ang lakad ng mabuti ay utos ng Diyos, at siya'y nalulugod kailanman. Siya man ay bumagsak, hindi siya mawawalay, dahil ang Panginoon ay hawak siya. Hawak siya, hawak siya. Ang Panginoong Yesus ay hawak siya. Siya man ay bumagsak, hindi siya mawawalay, dahil ang Panginoon ay hawak siya. Dahil ang Panginoon ay hawak siya. Dahil ang Panginoon ay hawak siya. Hallelujah. Amen. Amen. Let's pray sa ating closing prayer, Pastor. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah. Dakila at mapagmahal po naming Ama. Panginoon, salamat po sa oras na ito at muli po, salamat po sa aming introduction sa Book of Judges. Amen. At alam po namin, Lord, na marami po kaming matututunan Amen. sa book na Hallelujah. ito, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga pakikinig na ganito, pagpalain po ninyo higit sa lahat yung mga kapatiran namin Yes. nakikinig Hallelujah. sa lahat po ng sulok ng mundo, Panginoon. Yes, Lord. At alam po namin, Lord, na sa pamamagitan ng mga pakikinig ng inyong salita, lalo pong lumalago yung aming pananampalataya Amen, para sa amen. inyo. At patuloy po namin, Panginoon, dinadalangin na ingatan yung mga kapatiran namin na patuloy pong nakikinig ng ganitong gawain, Lord. At salamat po, at alam po namin, Lord, na sa pagkakataong ito, mayroon pong magandang nangyayari sa buhay namin sa Hallelujah. pamamagitan ng pakikinig po namin ng mabuting balita na nanggagaling po sa inyo. Yes. Muli po, Lord, lahat po ng parangal at papuri, ibinabalik po namin sa Hallelujah. inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah, Lord. Salamat sa Magandang umaga po Diyos. sa ating Salamat sa lahat, mga Diyos. kapatid. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.